Hello mga ate ko fukara. So ayun, for today's video is i-explain ko sa inyo kung anyways, ito yung in-edit kong video, explanation ko to. So kung ano yung nangyari sa akin sa Dubai, ba't ako na-denied. So yun nga, nakita ko dito sa TikTok na nag-live si Ate Saison na nag-chat sa kanila si Mama Hera. Siguro dala ng frustration kay Mama Hera. Kasi ina-atake siya ng madaming tao ngayon, ba't hindi niya daw ako sinasabihan, ba't hindi niya daw ako ginight. Actually, si Mama Hera wala din siyang alam sa ganung rules para na sobrang strict pala ng ganun sa Dubai. So si Mama Hera wala siyang idea. We're just so happy and excited talaga na pupuntang Dubai. Kasi nga, dream ko din yun at bet hindi Mama Hera na papuntahin ako doon. So ito na nga. Nung papasok kami kasi at dito sana yun, ina-explain ko na sana dito yun. Pero yeah, panoorin nyo lang sa YouTube kung gusto nyo. Pero ina-edit ko pa siya. Nung nag-video ako, sobrang excited ko, sabi ko, "Hi, ayan na, welcome to Dubai." Yes! Gumanon ako. Nagsabi din ako kay Mami Jonji na dito ko na lang siya explain sa YT para mababa kasi siyang explanation. Yung journey ko talaga yung in-explain ko dito para maliwanagan din. Na kasi na-stress si Mami Hera nung time na yon at hindi din talaga namin in-expect yung mga ganong eksena pala talaga. Kasi ba't yung binibigdil, hindi ko nga din gusto nyo yung nangyari, hindi din namin gusto ni Mama Hera yung nangyari. Sadyang, yun lang talaga yung rules at hindi kami naging aware doon. At nangyari na yung nangyari, te. So, anong gagawin? Ano na lang ulit next time? Mag-research ulit, kung ano yung mga rules sa isang country, alamin mo. Diba? Yun lang naman yung kailangan gawin eh. Yung sinabi ko lang sa recent video ko, ba't kailangan mo kung sabihan nung kasama mo din dyan sa Israel at yung tilapia, ganun. Ba't kailangan yung insulto ng itsura? Ba't kailangan yung insult, kailangan yung pagpamukha sa akin na nagkamali talaga ako. Yun na nga eh, I mean, hindi nyo kailangan face shame, hindi nyo kailangan manghiya ng tao. Na-hurt lang ako din kasi, ba't kailangan ganun? Pwede naman akong i-chat. Actually, si Ate Jade dun din sa Dubai, nag-chat sa akin kung kamusta ba ako, kung nakakakain ba ako, or okay lang ba ako. Kasi kung alam nyo lang yung experience dun, hindi nyo alam kung makakauwi pa ba kayo ng Pilipinas kasi wala kang alam sa mangyayari sa'yo dun. So ako din, hindi din ako masisi kasi takot din ako nung time na yun at gusto ko lang yung gusto ko lang noon is makauwi ng Pilipinas at yun yung gusto ni Maming Hera din na makauwi din ako ng Philippines para safe ako. At sa mga nag-add ng mga kwento-kwento dyan kung ano-ano, lagi na lang kayong ganyan. Always na lang kayong ganyan. Kailangan i-explain lahat yung mangyayari, kung ano yung mga mangyayari, i-explain kailangan alam nyo kung ano yung mga eksena. Hindi naman kayo nakaka-experience nung ganun eh. Sinishare ko lang yung journey ko para aware din kayo next time. At saka hindi naman kayo yung na doon, na stuck, ako yun. So, ba't kayo nasi-stress? Oh my gosh, dinadama niyo pa si Mama Hera. Shoota. Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag-iingay ko. Ang sabi sa akin ng officer, na sinabi ko dito sa YT ko, sabi niya na, it's because your identity do not match your passport. So, pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko, is nakalaga doon male. So, yun yung pinaka-reason. Walang reason ako yung nakadamit ako ng pambabae. Hindi yun. Tsaka sabi ng officer, you know what, there's nothing wrong about you. Gender expression is okay. Pero yun nga, rules is rules. You should abide by the rules. At ito yung rules namin. So, pasensya na daw kung ganito yung nangyari. Sabi ko naman, it's totally fine. I understand that I should abide by the law and I'm not really familiar with your rules here and it's my first time. So, I don't have any idea. So, yun, te. Immigration pa lang ng Pilipinas, airport pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagtitinginan siya. Alam mo yan yung expression, welcome, let's go to Dubai. Behave. Pupunta tayo ng ibang bansa, mag-behave ka. Kaya pala, sa immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin ako ng mga, ng mga social media kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na famous siya doon. Or famous siya. So, chinek yung kanyang social media kasi famous nga. Di okay, nakalipad papuntang Dubai. Nairita na ako kasi sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami Jonji, yung business partner ko na videohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa window seat. Videohan mo yung aeroplano, yung paglapag ng aeroplano. Tapos hindi na videohan kasi natataranta. Laro. Hindi na video. Alam mo yung expression na kayo, na gano'n na, hindi mo na video ha, ba't gano'n yung tono. So nairita na ako, sabi ko behave. Paglabas ng aeroplano, bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai! Pinagtinginan siya ng mga kasunod namin na ibang lahi. Sabi ko sa kanya, behave. Nasa ibang bansa na tayo, behave ka. Pinagdidila. So, sa mga nakapunta ng Dubai, mahaba. Sasakay pa kami ng
train papuntang Dubai, ay papuntang immigration. Tapos pipila na, pagdating sa immigration, pipila na. Alam mo yung ganyang pila, yung paliko-liko, zigzag. Nauna kami, dalawa. Na sa dulo sila, tatlo. Si Roldan, si Coquerat, at saka si Mami Jonji, yung business partner ko. Tapos nung malapit na kami sa immigration, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako, kasi ano kaya nangyayari? So, sumunod na. Wala na akong magagawa, hindi ako makabalik kasi nga yung linya. Nauna na ako sa immigration, nauna kami sa immigration. Nung nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, naharang ng immigration. So, doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration. Wait, before pala sa immigration, pagsakay ng train, nag-CR. Sa girls, CR. Ang daming CCTV sa airport. Dubai. Ang daming CCTV sa airport. So, hindi ako aware na nanonood sila, natitimbrehan na. Alam niya, natitimbrehan na, nakikita. Ganun sila kahigpit. Saway ako ng saway. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya before pa lang makarating sa immigration, hindi siya nakausap ng immigration officer doon sa pinakadulo. Hinarang na, kinuha niya. Tapos ang sabi, ano ang problema? Sinabihan sila Roldan na this is not about the outfit, this is about national security. Stress, nakaka-stress. So tawag ako ng business partner ko, tumawag ako, sir, naharang po kami sa, naharang po si Coquerat sa immigration. Baka pwedeng, alam ko na, walang magagawa. Tataranta na ako. At least man lang may makausap ako na taga Dubai. Yun. At least man lang may makausap ako na taga Dubai. So sa mga nagsasabi na walang magagawa yung connections, wala. Alam ko. Pero at least that time kasi wala akong maisip. Paano yung gagawin ko nasa pinalabas na kami, hindi na ako pwedeng bumalik kasi nakaligpas na ako doon sa immigration. Hindi na ako pinapabalik, sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit siya ng damit kung yun man ang problema. Kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit, pwede siyang maghingi ng sorry and then patawarin. Kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gustong kausap, tsaka si Mami Jonji. Ang sabi, pag lumalapit siya, no talk. This is about national security. Ulit-ulit na ganun. Ang na-feel ko lang that time, taranta ko. Kasi what if, anong mangyari sa kanya? Diba yung mga nababalitaan ko na hold, kung ano-ano ginagawa. Alam mo, yun yung nasa isip ko. Hanggang antay kami. Madaling araw. Arrive kami ng 7 to 8 p.m. Madaling araw na, antay pa rin ako. Kasi, umaasa ako na makakalabas siya sa immigration. Kasi yun sabi nung contact ko dito na, hindi, papatawarin yan, madam. Papatawarin siya, papalabasin siya. Wait lang siya ng 2 to 5 hours. Papatawarin yan. Mag-sorry lang siya. Makiusap siya. Palit siya ng damit. Buras siya ng makeup. Hanggang sa nagdesisyon na no daw talaga, no. Ang sabi sa kanya, ang sabi kila Roldan, kasi hindi siya nga kinakausap, blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. Ayun ang sabi sa kanya. Mangayak-ngayak ako. Nanginginig ako, nanlalamig yung kamay ko. Sabi niya, mami, gusto ko nang bumalik. Pero ang initial kasi sabi sila magbubuk ng ticket. Tapos ang sabi, mami, gusto ko nang umuwi ngayon. Okay. I'm so sorry. Book ng ticket, pauwi ng Pilipinas. So yun yung totoong nangyari.